Kumusta po ang ating mga kamag-aaral sa araw na ito? Patuloy po ako nagpapasalamat sa inyong oras na inyong pinagkakaloob, ipinapahiram upang tayo pong lahat ay mga tuto ng mga ilang mga bagay na makapagpapatibay, makakatulong po sa ating pananampalataya. We're still in our series, Understanding the Quotes, at ngayon po ay part 2 tayo. At sa nakaraan po ay natutunan natin ang ilang mga bagay kagaya ng characteristics of the cults, yung pong behavioral manifestations of the abusive and legalistic leaders of the cults. Atin din pong napag-usapan at napag-aralan ang ilang mga bagay na dapat nating bantayan, lalo tigit kung bakit ang ilan sa mga mananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay they're joining cults. And so the church must be aware, the church must be alerted about this. We need to give warning sa mga mananampalataya na mag-ingat tayo because they're very attractive at kung hindi po tayo discerning ay pwede po tayong madala ng kanilang mga persuasions. Either a church leader is extremely tolerant or abusive. Meron po talagang abusive churches, kagaya po ng ating napag-usapan sa nakaraan. Pero meron din naman pong, sobrang tolerant, lahat puwede at lahat ay parang puwedeng ipagawa at, walang bawal sa kanila. And the fact that either a church leader is extremely tolerant or extremely abusive, both are incorrect. Hindi po dapat nangyayari ang mga bagay na ito. Today, we're gonna be talking about the cult's view of authority and truth in the Bible. Ano nga po ba ang pananaw ng mga religious groups na ito, ng religious cults na ito, patungkol po sa autoridad at sa katotohanan patungkol po sa Biblia? And last time I mentioned to you, mga kamag-aaral, that one of the basic characteristics of the religious cults ay ito. They adopt an additional authority alongside or even above the Bible. We already said last time na ang mga religious cults po ay mayroong extra biblical revelation. It is either a book written by their scholars or by their founder or by their head or leader, kung ano man po. At ito pong extra biblical revelation na ito ay ginagamit na source ng kanilang authority. It is the source of their truth. At ito po ay valid for and authoritative para sa kanila. Ang kanilang mga leader ay umaangkin na nakatanggap sila ng special revelation from God. At ito pong mga special revelation na ito ay maaaring nakatagpo nila ang Diyos sa kanilang silid habang sila nagbubulay-bulay. Sila ay nasa silid ng 2, 3 araw at sila'y kinausap ng Diyos at nagpahayag ang Diyos sa kanila habang sila'y nagbubulay-bulay, habang sila'y nag-iisa sa loob ng kanilang ah, mga silid ng halos walang pagkain ng 2 o 3 araw. Yung po bang mga ganong bagay na nakatanggap di umano sila ng special revelation? At ito'y kalimitan na inaangkin, kine-claim ng mga founders ng mga religious cults na ito. Ang iba naman po sa kanila ay they claim to have present-day prophets and apostles. Hanggang ngayon, para sa kanila ay meron pa ring mga propeta na nagsasalita kagaya noong unang mga panahon sa panahon ng Biblia at meron pa ring mga apostol kagaya ng unang panahon kagaya sa Biblia. Religious cults have another revelation, that's the point. Meron silang bagong kapahayagan o mas modernong kapahayagan. It is a book written by their scholars, leaders receive special revelation and claim to have a present day prophets and apostles. At ganyan po sila. Yan po ang kanilang basic claims, ano ho, at kinakailangang maging aware po tayo sa mga bagay na ito. And it is not my methodology, kagaya po ng nabanggit ko sa nakaraan. In this platform, to name the names of abusive and legalistic leaders
For they might find it a direct assault, a direct challenge on them, against them, despite some evidences that could be produced against them. Pero hindi po natin gagawin yon. And I also encourage all our kamag-aaral na wag po tayong bumanggit ng ilang mga pangalan dito sapagkat we're only after the information na pwede nating mailahad upang mabigyan po natin ng babala ang ating mga kamag-aaral, ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos patungkol po sa iba't ibang katangian at mga katuruan ng mga religious cults. Meron nga pong narinig ako at nakita sa mga nakaraang mga panahon na ang sabi, how do you detect counterfeit money? Paano nga ba? Paano malalaman ang isang tunay na pera laban sa hindi o sa pekeng pera? Ang sabi po ay the best method of detecting counterfeit money is not to concentrate on counterfeit money. Huwag kang magbigay ng diin at pansin doon sa pagkilala sa mga counterfeit money kasi napakarami na yan. Sabi ng isang ah, karunungan, we need to concentrate on genuine money. Upang matuto ka, malaman mo ang counterfeit money, concentrate on genuine money. And this is our methodology, mga kamag-aral. This is our methodology for detecting or understanding counterfeit religious groups. We always assume that our fellow students dito po sa Maniwala, either YouTube or Facebook, ay marunong at may sapat na karunungan to discern which counterfeit religious groups we refer to. Na inyo pong madi-discern na ang tinutukoy na counterfeit religious groups ay ito sapagkat ito ang dumadalaw sa akin. Ito yung napapakinggan ko. Ganito ang kanilang sinasabi sa akin. So ito yung tinutukoy sa aming pag-aaral dito sa Maniwala Online Bible Study. And I believe that you are wise enough to discern which counterfeit religious groups we are referring to. Pag-usapan po natin mga kamag-aral ang God's special revelation, which is the Bible. Let me tell you, yung pong truth. And my task in this section is to show that the Bible alone, ang Biblia lamang, at wala nang iba, ang siyang sufficient basis for faith and practice. Biblia po lamang, which is God's special revelation. And God's revelation includes general revelation. Meron po tinatawag na general revelation. At ito po ay binanggit sa Psalm 19 verses 1 to 6. Ang sabi nga po sa chapter 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the works of His hands. Na sa sangkalangitan ay nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. That is what we call the general revelation. The skies proclaim the works of His hands. That is basically tinatawag po nating general revelation because God reveals Himself in creation. General revelation. Pero meron din pong tinatawag na special revelation which is also in Psalm chapter 19. Ito po yung tinatawag nating the law or either spoken or written. At walang iba po mga kapatid, ang ating tinutukoy sa special revelation ay ang mga sinabi ng mga propeta, sinabi ng mga apostol o ang Biblia. Ang sabi nga po ng chapter 19 verse 7 ng Psalm ay ganito, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Kaya makikita po niyo mga kamag-aral na dito po sa Psalm chapter 19 ay inihahayag po sa atin ang dalawang klase ng revelation of God. Isang general revelation through creation at isa pong special revelation doon sa verse 7 which is none other than the spoken or written law or the written word of God, none other than the Bible. Kaya ang tawag din po natin sa Biblia ay special revelation. Kasi dito po niya inihayag ang kanyang mga naisin, ng kanyang design, ng kanyang purpose and everything.
The church also has two foundations, and I do not know if you have heard the church's two foundations. Meron po tayong kinakanta sa hymns, sa himnaryo nung araw, na the church one foundation. But the Bible speaks of the church's two foundations. Let me explain to you what I mean by this. One, Jesus Christ is one of its foundations. Ang sabi po ng 1 Corinthians 3:11 at ganin po sa Matthew 16:16 hanggang 18. Ang sabi po ng 1 Corinthians 3:11 ay ganito, "For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ." At sinabi din po mga kamag-aral ng Matthew 16:16 and verse 18. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Now, makikita po nyo dito mga kamag-aral sa Matthew 16:16, this Petra, this rock is not Peter. Definitely it is not Peter, but it was referring to Peter's confession. Ano po yung Peter's confession? You are the Messiah, the Son of the living God. You are the Messiah, meaning it talks about your death. It talks about his death, his resurrection. You are the Messiah. And the Son of the living God, referring to his deity, sa kanyang kadyusan. Jesus being the living God, the Son of the living God. And so this is the what we call the foundation, one of the foundations that we need to understand. Hindi lamang po yung sinabi sa 1 Corinthians 3:11 na si Jesus Christ is the foundation, ano ho? At gayon din po yung confession. Yung Peter's confession, which is also another foundation. So the Bible is the other foundation upon which the church is built. One is Jesus Christ, and the other foundation of the church is the Bible. How do we know that the Bible is also the other foundation, is another foundation other than Jesus Christ? Yun nga pong binasa natin yung confession kanina sa Matthew 16:16 and 18 ni Peter, and also dito po sa Ephesians chapter 2 verses 19 and 20, ang ganito po ang sinasabi. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Napansin po nyo yung sinabi dito sa Ephesians 2:19 and 20? You are no longer foreigners, but fellow citizens with God's people. And then sabi doon, built on the foundation of the apostles and prophets. What foundations? The foundations of the apostles and prophets. How did it happen? Paano po nagkaroon ng foundation? The one foundation that we're referring to, the foundation which is none other than the scriptures. The prophets and the apostles wrote God's will, God's revelation through the written word. Walang iba kundi ang special revelation, ang Biblia. So who are the apostles and prophets? The apostles and the prophets are the one to whom God revealed his will. God revealed his word, the ones he used as his messengers, the one he used as his spokesmen for communicating his truth to them. And not only to them, but to us as well. Ito po yung mga apostles and prophets na naging foundation ng iglesia. So there is not only one church foundation, but there are two churches foundation. Two churches, two foundation, none other than Jesus Christ, sa 1 Corinthians 3:11, and the apostles and the prophets doon po sa Ephesians chapter 2:19 and 20.
na siyang naging spokesperson ng ating Panginoong Diyos sa atin sa mga panahong ito. To reveal His purpose, to reveal His plan, to reveal what should be given to men. Maliwanag po mga kamag-aral, the church's two foundations are Jesus Christ, the cornerstone, and the apostles and prophets. The church was founded on Peter's confession and also on the preaching and teaching of the apostles and the prophets. So how can the church's foundation continue today? Paano nagpapatuloy sa ngayon ang foundation na ito? Well, we have Jesus Christ as the head of the church, and also we have the Bible. The Bible, the apostles and the prophets did not merely speak their teachings to their generation. Praise God. Certain chosen ones wrote their teachings for future ages, kagaya ng panahon natin. And so we are so blessed that the Bible is written. And because the Bible is written, it is an objective standard. Everyone can look at it together. We can read it objectively because it is written. And another benefit, because the Bible is written, it is not only an objective standard na lahat po tayo makakapagbasa, makakakita word for word. We can comprehend, we can understand because it is written and therefore it is objective to us. It is something inside of us. It is something that we only feel inside of us, but it is something that we see, that we can think through, that we can critically analyze. That's the benefit of the Bible as a written word. Hindi lamang po yun, it is permanent. It is permanent. And thirdly, no one could add to or remove from it because it is written. At ang sabi po ng Diyos na kinakailangang maingat tayo na huwag magdadagdag. And there's the reason why there should be no companion revelation with the Bible, because Revelation 22:18 and 19 said, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll. If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll. And if anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city which are described in this scroll. Hindi po nais ng Diyos na ang sino man ay magdagdag anything to them, anything that is already written, wala nang dapat idagdag dito. At wala nang dapat alisin. Pag may nagpunta sa inyo at nakikipagkwentuhan sa inyo at nagsasabing mayroong bagong kapahayagan ng Diyos sapagkat ang hawak mong Biblia ay obsolete na, it is a lie. Isang malaking kasinungalingan because the Bible already said, if anyone adds anything to them, sinabi ng Biblia, if anyone takes words away from this scroll. Kaya hindi po pwedeng ma-dilute, hindi po pwedeng mapalitan, and the Lord will protect His word from the beginning to the end. And thank God sa lahat ng kanyang tinatawag na inspiration, at hindi po lamang revelation, kundi inspiration, that God will make sure that His word will not be adulterated. And from generation to generation, God protected His word from all false claims and from all kinds of insertions and any kind of pagmamanipula sa tinatawag nating Biblia. God's word will remain to be true. And so we believe, tayo po'y naniniwala, mga kamag-aral, that the Bible is God's truth, the whole truth, and nothing could be added to its truth. And we also believe
that we oppose other sources of truth, and we will always oppose other sources of truth as the basis of faith and practice. Aklat man ito, libro man ito, founder man ito, sino man ito, we will always oppose other sources of truth as the basis of faith and practice. Sapagkat walang ibang batayan liban sa kasulatan. Walang ibang batayan kundi ang Biblia for faith and practices. This is all sufficient and the only sufficient source, authority for faith and practice. Kaya po, we oppose other sources of truth. Maaring human tradition, we oppose that. We oppose human experiences as the source of truth. We also oppose human subjective revelation, kagaya ng pagsasabi ng ilan na, you know what, last night God spoke to me. Yan po yung mga subjective revelation, human subjective revelation. Or maaring sasabihin sa inyo, you know, our founder had a dream. And let me explain to you the dream. And God spoke to our founder, to our leader. Human subjective revelation does not have any place sa ating authority, sa ating bilang authoritative truth. Wala po 'yun. Walang human tradition na pwedeng maging valid source ng authority natin, human experiences, walang human subjective revelation other than the written word of God. At ito lamang. Ito lamang po. We reject other books equal to the authority of the Bible because our Bible today is adulterated or mixed with errors na sinasabi nila. No, they are wrong. That's why we reject other books. Because our Bible today is not adulterated. It is not mixed with errors. And we reject other books equal to the authority of the Bible because, according to them, God gave a new book and the Bible is obsolete. We reject that. We reject that. Hindi po natin tinatanggap na ang Diyos ay nagbigay ng bagong aklat, bagong kapahayagan, sapagkat ang Biblia natin ngayon ay obsolete na, lipas na. Kumbaga, sa edition, luma na yan. Hindi na dapat pagbatayan yan. We reject that. And we reject other books equal to the authority of the Bible because we have a present-day apostles and prophets. No, 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 no. We do not have present-day apostles and prophets. That was the church's one foundation noon. But after the closing of the canon sa Book of Revelation, wala ng present-day apostles and present-day prophets. Kaya we reject other books equal to the authority of the Bible because of these claims of the religious cults. Ito po ang ating babala sa lahat ng mga students of the Bible. Any possibility of continuing, meaning post-biblical revelation, must be judged based on what is already written. Ano man pong pagtuturo na kapahayagan sa ngayon, matapos masulat ng Biblia, ay kinakailangang ang lahat ng revelasyon na ito ay dapat nating siyasatin, hatulan, batay sa kung ano na ang sinabi ng Biblia sa atin. At kung hindi sinasabi ng Biblia, kahit ito'y bagong kapahayagan na according to them ay nanggaling sa Diyos, it must be rejected. The Bible as the standard source of truth today is the primary source of truth and teachings. Others may be used as supplementary to provide examples, to provide applications of the primary truth, none other than the Bible. Any supplementary source cannot be considered equal to the authority of the Bible.
Ano man pong itinatabi sa Biblia ay hindi puwedeng maging kaparehas na awtoridad, kundi ito lamang ay supplementary at puwedeng tanggihan kapag hindi ito nagbibigay ng kagaya ng naihayag na sa atin sa pahina ng ating Biblia. Beware of how the religious cults use and interpret the Bible. Mag-iingat po tayo mga kamag-aral kung papaano ginagamit ng mga religious cults ang Biblia sapagkat napakapanganib po. It's really, really dangerous on how some of the religious cults are using the Bible. And perhaps hindi lamang po ito sa mga religious cults, kundi minsan ay kahit po mga ah, Christian churches ay nagkakaroon din ng ganitong mga loopholes sa tinatawag nating paggamit ng Biblia. Nagkakaroon din ng ganitong problema ang ilang mga mananampalataya na hindi naman talaga kabilang sa tinatawag nating ah, religious cults. Beware of number one, proof texting. Proof texting. Ano pong ibig sabihin ng proof texting? Well, using the text based on the meaning the reader gives instead of what the writer says. Yung po bang ginagamit natin ng talata ng Biblia at pag tayo nagbabasa ay ang atin pong nagiging kahulugan ay kung ano yung kahulugan natin, kung ano yung pagkakaintindi natin, sa halip na kung ano mismo ang ibig sabihin ng sumulat nito. And a good posture of studying, reading and studying the Bible is allowing the writer and not the readers, hindi po tayo, but the writers to provide its intended meaning. Ang ating isaisip ay ating ilagay kung ano ang at intindihin, pag-aralan kung anong sinasabi ng sumulat at hindi kung anong ibig nating sabihin o ipakahulugan doon sa ating binabasa sa Biblia. Kasi kung hindi po, we might become guilty of proof texting, meaning the reader gives the meaning instead of what the writer says or really says about it. Kasi magkaiba po ang kanilang kapanahunan sa ating kapanahunan, and there might be a different meaning between their word and our context, in our context. Sabi nga po ni F. Bruce, he defined authorial intent. Ang sabi niya ay ganito: authorial intent is bringing out of the text the meaning the writers intended to convey and which the readers were expected to gather from it. Ito po ang ibig sabihin ng authorial intent, na ating inuunawa, ating hinihimay kung ano ang sinasabi mismo ng sumulat, sa halip na intindihin nating mga mambabasa, kung ano yung ating gustong ipakahulugan at nais nating makuha mula doon sa mga salita. At malimit po hindi naman sa sa pag not to be guilty of generalizing ano, malimit talaga halos ganyan tayo magbasa ng Biblia. Sa halip na atin munang tingnan kung ano ang intensyon ng sumulat, kung ano ang konteksto ng sumulat, ano ang kanilang circumstances ng araw, ang atin laging pagbabasa ng Biblia ay, ano yung aking nababasa ngayon? Ano yung pagkakaunawa ko? Sa halip na ano ang sinasabi niya ng sumulat ng Biblia. And that is the best approach in reading the Bible. What does the author is telling about what he is writing? Anong sinasabi niya tungkol sa sinasabi niya? Ilan pong common errors of interpretations ay ito? Let me enumerate some. At ito po ay malimit na guilty ang tinatawag nating mga religious cults at hindi po lamang mga religious cults kundi even some
Christian churches na mga tagapagturo. One is called eisegesis. Dito po sa eisegesis, you can make the Bible mean whatever you want it to mean. Na I think you know what I'm saying ano ho, na bakit kaya ganito ano, ang ibang mga nagbabasa ng Biblia, they will simply quote a verse and they will make the Bible mean whatever they want to mean it. Ayun nga po kasi nakasentro sa reader, sa nagbabasa. Inuunawa niya kung ano yung pagkakaunawa niya doon sa binabasa niya sa halip na unawain yung sinasabi ng author. At nung panahon nila at yung kanilang circumstances at yung kanilang situation. The problem with eisegesis is it starts with an idea and then looks at the scripture to support his idea. Ito pa yung isang mabigat na problema. Malimit po ang eisegesis, magsisimula, ano kaya ang aking iniisip ngayon? Bakit kaya ang ingay sa iglesia? Kapag nagkakatipon ng mga kabataan, nagkukwentuhan, ang maraming mga tao nag-uusap, ano kaya ang pwede kong mabasa sa Biblia para mapatahimik ko ang mga tao sa panahon ng pagsamba? At humanap ng talata at nakakita ng talata upang tumahimik ang lahat sa panahon ng pagsamba. Ang sabi ng tagapangaral, Habakuk 2:20. Habakuk 2:20. Ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal. Tumahimik ang buong lupa sa harapan niya. Kaya ang sabi ng tagapagturo, ang sabi ng tagapangaral, ano ang sabi ng Biblia? Habakuk 2:20, nasa templong banal, tumahimik ang buong lupa sa harapan niya. Kaya bawal mag-uusap, bawal kung ano paman. Tahimik dapat. Ginamit ang Habakuk 2:20. Nakukuha niyo po ang ibig ko sabihin? Na para bang kung ikaw nakikinig, kung ikaw ang, nakapakinig nito, aba, oo nga ano, meron ngang verse, meron ngang Bible verse ano, tumahimik, kaya dapat tumahimik. Without understanding, ano ba ang sinasabi ni Habakuk dito? Ano ba ang konteksto nito? Ano ba ang nangyayari dito? Sa eisegesis po, 'pag nakagamit ang talata kasi naroon yung salita, naroon yung idea niya na kailangan kong patahimikin ang mga tao, hahanap ako ng talata to support my idea. Without understanding the context, without understanding the background. So mga common errors po 'yan ano, yung eisegesis. Isa pa po, allegorization. Allegorization is searching for a deeper meaning in the literal statements of a text that is not readily apparent in the text itself. Naghahanap po tayo ng malalim na kahulugan kasi tayo po gusto natin ng mga spiritual at malalalim na kahulugan sa isang napakaliteral ng kapahayagan ng Biblia. Na maliwanag na pong it's a literal statement, but we want to spiritualize everything, allegorization. And the method often indicates more of the thought patterns of the interpreter than of the original author. Again, ito po ay more on the reader, more on the interpreter na kagaya natin, kaysa ating igalang ang sinasabi mismo ng original author. Yung authorial intent. At minsan ay lumalabis tayo. Lumalabis tayo doon sa isinulat na hindi naman talaga authorial intent, hindi naman talaga intensyon ng sumulat. Mag-iingat po tayo mga kamag-aaral. Be discerning kasi hindi po dapat ganoon. Kapag may lumalapit sa inyo, sino mang tagapangaral at nagtuturo ng mga salita ng Diyos, mag-iingat po tayo sapagkat baka po they are guilty of not only eisegesis, but also allegorization. Ano po? Yung napakaliteral na, kung ano-ano pang mga sinasabi, 'no? Pangatlo, na common error ng interpretation, na kalimitan po ay maraming religious cults ang guilty ay
reading the text devotionally. Although hindi lang po na talaga natin ma-generalize na religious cults, pero meron din pong ilang guilty dito na we are always reading the text devotionally. And what we mean by this is many read the text, the Bible, to discover what it means to me or what I can get out of it, rather than learn the true message being communicated by the passage. Ano kaya ang ibig sabihin sa akin nito? Ano kaya ang ibig sabihin sa akin nito? Well, hindi po masama ang application. Please, do not misunderstand me. Hindi po masama ang application. Tama po yun. Kasi reading the Bible without application it's nothing. Sabi nga po ng iba, it's an abortion. Parang wala, parang lumabas din. Pinatay mo lang yung salita. Ang ibig ko pong sabihin ganito, kasi nagbabasa tayo, hindi muna natin tinatanong what the author meant when he wrote the Bible, when he wrote the text. Ano ang sinasabi niya? Anong background niya? Anong scenario niya? Ang ginagawa po kasi natin, once na nakapagbukas tayo ng Biblia, ang atin una agad tanong ay, what it means to me? Before asking kung ano yung ibig sabihin at ano ang sinasabi mismo ng sumulat ng ating Biblia. Yun po yung problema ng reading the text devotionally. Hindi na po natin pinifilter mula po sa authorial intent, doon sa background ng sumulat. Kung ano yung kanyang sinulat, bakit niya sinulat, paano niya sinulat, ano ang naging problema o anong naging issue na kinaharap niya ng sinulat. Hindi na po natin iniintindihan basta, what it means to me. We jump into what it means to me, which is very dangerous. Reading the text devotionally may not be always harmful, but it overlooks the true meaning or intention of the text. A good posture of reading and studying the Bible is allowing the writer, not the reader, to determine and provide its intended meaning. Kaya beware of proof texting. When a Bible teacher is moving from one verse to another, tandaan po ninyo ito. Tandaan po ninyo ito, mga kamag-aral. Kapag ang isang nagtuturo ng Biblia ay palipat-lipat from one verse to another, na minsan ay bilib na bilib tayo. Ako po hindi. It's time to be alarmed. It is time to be alarmed. Iba po ang situation ni Matthew kay John, iba ang situation ni Mark kay Luke. Kahit po yan ay pare-parehong gospel, mag-iingat po tayo. Iba po ang Matthew sa Book of Hebrews. Pag pinagdudugtong-dugtong ng isang Bible teacher, hindi ko po sinasabing may contradiction ang Biblia. Please don't get me wrong again. Pero kapag pinagdudugtong-dugtong ang dalawang salita na magkapareho lamang, without considering the text and context and background, maging maalarma po kayo. We agree on the principle of interpretation that says scriptures interpret itself. Aminado po tayo dyan. Agree po tayo dyan. Scriptures interpret itself. Tama po yun. The problem with proof texting is the ambiguity of the scriptures being used to prove a point. Yung kalabuan na ginagamit yung talata para magbigay ng isang puntos na akala mo'y tama pero sablay. When a person talks about God, let me give an example. From one scripture and takes another scripture showing God's power, the power of God ipinakita sa Genesis, the power of God ipinakita sa Exodus, that is acceptable because that is what we call systematic theology, na tinitingnan yung the power of God from one book to another book, and it is consistent because the power of God is consistently in
the pages of the scripture. From Genesis to Revelation, makikita natin ang power of God. Wala pong problema yon. When a Bible teacher talks about the church and then moves to another scripture to prove the name of the church, which is another issue, another topic, back out. Atras po kayo. Kasi hindi po ganun ang tamang paggamit ng Biblia. That one scripture will talk about the church, maybe the nature of the church, and then dudugtungan ng pangalan ng iglesia. Sandali po lamang, nasaan ang connect from the nature of the church, for example, to the name of the church. Mukhang walang connect sa tinatawag po nating pag-aaral. Ano po? Sa tamang pag-aaral ng Biblia. Fellow students of the Bible, be careful of easily using and connecting a text to another text as if the Bible were a vocabulary of words. Mga mag-aaral, pakiusap po. Pakiusap lang po. Mag-iingat po tayo sa dugtong-dugtong at pagdudugtong-dugtong ng mga talata na para bang ang Biblia ay isang vocabulary of words na pwede mong pagdugtungin, dugtungin, basta magkakapareho ang salita. It could be proof texting. The teacher might be guilty of committing proof texting because the Bible teacher is using unconnected, underline the word, unrelated, underline that word, unconnected or unrelated text, not the issue or subject at hand sa parehong scripture na ginamit. Parehong salita, pero unconnected and unrelated text. Pareho ang word na ginamit, pero unrelated and unconnected sa issue na pinag-uusapan. Hindi lamang po beware of proof texting. Let me also submit to you that we need to beware beware of their use of Tagalog words. Beware of their use of Tagalog words. Mag-ingat sa mga paggamit ng Tagalog ng mga salita. Mag-ingat po sa hindi po sa Tagalog Bible. Mag-ingat po sa kanilang mga paggamit at pag-quote ng mga Tagalog words. Hindi po ang Biblia ang may problema. Yung pong pag-quote ng kanilang mga Tagalog words. I hope that's clear. One problem we see in our country is the way some Bible teachers are using the Tagalog words that have different meanings in English. Naku po, ako po ay nakasaksi ng maraming mga ganito na kung paano mga religious quotes ay kakaiba ang kanilang paggamit sa mga Tagalog words. Hindi ko po alam kung knowingly or unknowingly ginagawa po nila. Pero iba po ang kanilang pakulugan. Let me give an example ng mga paggamit po ng mga religious quotes na ito ng Tagalog words. I heard a Bible teacher, religious quotes po, a Bible teacher, claiming arrogantly, nagmamalaki siya, na sabi niya, sa maraming mga tagapangaral, ako lamang ang tagapangaral na hindi gumagamit ng sarili kong katwiran, kundi ang aking katwiran ay galing sa Panginoong Hesukristo, galing sa Diyos, sabi niya. Then, ang ginawa po niya, kinote po niya para patunayan niya na hindi po siya nangangatwiran batay sa kanyang katwiran, ay ginamit po niya yung Filipos 3:9. Ito naman po yung nababanggit lang natin para maipakita ko po sa inyo na ano bang ibig sabihin ng ating pag-aaral na beware of the use of their Tagalog words. O, itong sabi niya, hindi ako gumagamit ng sarili kong katwiran. At yan naman ay sinabi rin ng Apostol Pablo. Filipos 3:9, ang sabi niya. At ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katwiran.
na mula sa kautusan kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Kaya ang sabi niya, "Ako ang tagapangaral na wala akong sariling katuwiran." Ang sabi niya at ang kanyang pagmamalaki, "Ang aking katuwiran ay buhat sa Diyos, buhat sa salita ng Diyos." Ang katuwirang buhat sa Diyos. Naku, talagang ginamit ang talata para sabihing hindi siya gumagamit ng sariling katuwiran. Sa English po baga, parang, own reasoning, kundi the reasoning of God. Pero hindi po, sablay po mga kamag-aral. Kaya nga ito po ang sabi ko sa inyo, mag-ingat po kayo sa Tagalog use, paggamit nila ng Tagalog words. Kasi sa English po ganito, sa Philippians 3:9. Philippians 3:9 sa ESV. "And be found in him not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith." Nakita po niyo ang pagkakaiba? Hindi po sinasabi, tinutukoy dito ni Apostol Pablo na hindi ako gumagamit ng aking own reasoning. Yung katwiran po dito, yung katwiran sa aking sarili is a righteousness of my own. Iba po yun. Iba po yung reasoning sa righteousness. Pero dahil nga sa ginamit ng Tagalog at wow, may talata nga na hindi ginagamit ang sariling katwiran, kundi ang katwirang buhat sa Diyos. Para bang ang dali mong maniwala kasi may talata, pero nadaya tayo sa Tagalog use of words noong religious cult leader na yun. Hindi lamang po the cult's use of Tagalog words, hindi lamang proof texting. Mag-ingat din po tayo. Beware of the cult's scripture twisting. Isa pa po ito. The teacher might be guilty of committing scripture twisting because the Bible text or verse he quotes is out of context. Ito po ay akin pong mismong nasaksihan at isa nga po sa ginamit ay, for example, just to give you an example kung paano po nagkakaroon ng scripture twisting, Ecclesiastes 7:1. Binasa po ito. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungguento at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. So anong maigi? Ang sabi ng tagapangaral na ito, ng religious cult na ito, maigi ang pangalan, mabuting pangalan kaysa mahalagang ungguento. Ano pa ang mas maigi? Mas maigi ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Aplikasyon, parang ganun, yun ang ginamit. Kaya ang sabi niya, hindi kami nagse-celebrate ng Kapaskuhan. And this verse was used to debunk the celebration of Jesus' birth. Kaya sabi niya, kami ang amin lamang binibigyan ng kahalagahan ay yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo at kami ay nagkakaroon ng partaking of the Lord's Supper kasi ang sabi ng talata, Ecclesiastes 7:1, mas maigi ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Kaya huwag ipagdiwang ang kaarawan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Wala yan, hindi yan ang dapat pahalagahan kundi ang kaarawan ng kamatayan. Mabibigla po kayo kung alam niyo kung paano ginagamit yung talata, hindi ho ba? Para bang para bang mapapasandal kang bigla sa pader nang wala sa oras. Parang ano? Doon kinuha to justify, to debunk the celebration of Jesus' birth and highlight the importance of partaking the Lord's Supper sa Ecclesiastes 7:1. Mga kamag-aaral, ilan po lang ito sa aking ilang halimbawa na ipinakikita sa inyo kung paano maaaring magamit ang mga talata sa maling kaparanan, scripture twisting. Marami pa po, pero dapat po tayong maging discerning. Mag-ingat po tayo. Huwag po tayo na magiging hanga sa sino mang gamit ng talata. Aaminin ko po, isa po ako sa tagahanga ng ating maraming mga tagapangaral sa dami ng kanilang alam na talata.
na ginagamit nung araw ng akin pong mapag-aralan, lalo't higit sa mga dakong huli, itong mga huling mga panahon, napansin ko na hindi pala kahanga-hanga na basta nagko-quote ng scripture. Kasi mali. Kagaya po ng aking ilang mga bagay na inihayag sa inyo. Kaya beware of the cults, beware of the religious cults, lalo't higit sa kanilang authority, sa kanilang autoridad, on how they interpret the scripture. Beware of the proof texting. Beware of the use of the Tagalog words in the Bible, in the Tagalog Bible. Mag-ingat po. Hindi po ang Tagalog Bible ang may problema. Yung paggamit nila ng Tagalog. Yung pag-interpret po nila. Na parang ginagawa nilang vocabulary ang Biblia. And beware not only of the proof texting, the Tagalog words in the Bible, kundi also beware of the scripture twisting. Yung it did not mean to be. Kagaya ng binigay ko pong halimbawa sa inyo sa Ecclesiastes 7:1, pero parang yun ang kahulugan na napakalayo sa totoo lang po. Isang north, isang south. Mag-ingat po tayo. Mga kamag-aral, marami pong salamat sapagkat kayo po'y matiyaga na nakikipag-aralan sa ganitong social media platform. Salamat po muli sa inyong oras. Patuloy po nating ibinibigay ang ating pasalamat at papuri sa Diyos. Salamat din po sa lahat po ng ating mga kasama dito sa Maniwala Team at gayon din po ang ating patuloy na pagpapasalamat sa nagpapadaloy ng ating pong programa na kagaya nito, ang paggamit po natin ng OVS ng Tayabas City Church of Christ. Ang inyo pong lingkod ay muling nagpapasalamat sa inyong lahat, nagpupugay sa inyong lahat. Patuloy po tayong mag-aaral, magsama-sama sa ganitong pag-aaral, sa ganitong avenue ng pag-aaral, medium ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang patuloy po tayong tumibay sa ating pananampalataya. Hanggang sa muli po, Jonathan Oriliasa.